Tila sinisiraan ho ngayon ng Malacanang ito pong resulta ng survey na kung saan ay lagapak, bagsak, dapa, sadsad itong rating ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon ho ay pinipintasan at question na ho ngayon na Malacanang sa pamamagitan ni PCO Undersecretary Claire Castro na hindi raw kumakatawan sa mahigit sa 100 milyong mga Pilipino itong mga respondents na 2,400 ng Pulse Asia. Meron pong scientific method ho rito, Attorney Yusek. Kaya 2,400, may mga scientific method ho dyan na ginagamit. Kami kahit sa radyo ho, mga kababayan, di ba, may mga survey din ho yan kung sino ang number one, mas marami nakikinig. Ganun, hindi ho kinakailangan na lahat po na 100 million na mga na mga Pilipino ay dapat na tanungin kung sino magiging number one na radio station, or dito ho sa mga leader ng ating bansa, hindi po kinakailangan na lahat ng mga Pilipino ay tanungin. Meron pong scientific method na tinatawag ko dyan, Yusek Claire Castro. Pero para po sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating YouTube channel, ay panoorin nyo ho at pakinggan ito hong pagbabanggit ho ni Yusek Claire Castro na kung saan ay sabi niya ay hindi raw po sumasalamin at kumakatawan ito hong 2,400 respondents na natanong ho ng Pulse Asia na kung saan ay lagapak, bagsak, dapa ang rating ni Pangulong Marcos Jr. Ito, pakinggan ho natin ito hong paliwanag at pahayag ni Yusek Claire Castro. Malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters, at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno, dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Okay, so yun po ang pahayag ni Yusek Claire Castro, mga kababayan. So tila kine-question niya na yung 2,400 na respondents, yung mga natanong ho ng Pulse Asia, kasi alam nyo may scientific method ho rito hindi lang Pulse Asia ang gumagamit niya, yung SWS at Okta Research at Publicos, lahat po ng mga nagsusurvey, ganyan ho ginagawa. Kasi kung sasabihin ho ni Yusek Claire Castro na
hindi sumasalamin at tunay na kumakatawan itong 2,400, parang sinasabi niya ho ngayon na itong mga kandidatong senador ay mga tanga. Kasi lahat ho, naghahabulan ho sila sa survey At lagi hong pinagbabasihan ng mga kumakandidatong senador, electionist man, o yung mga bagong papasok o balikbayan, babalik po sa Senado, lahat po ay pinagbabasihan po nila ay resulta ng survey. Kaya ngayon, di ba, lumalabas kung sino yung number one sa survey at, di ba, dahil sa mga tanong. So, kung ang interpretasyon po ni Yusek Claire Castro na hindi sumasalamin o sa tunay o sa dami ho ng mga Pilipino, itong mga survey, may problema ho tayo. Pero alam nyo ho, meron pong scientific method na ginagamit ho dyan. Alam ko yan, kasi naging station manager din po ako ng radio station at kasi may mga survey ho yung bawat sa mga himpilan ng radyo kung sino ang number one. At kung sino nanguna, halimbawa sa Metro Manila, Mega Manila, tapos nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao, ganun ho ito. Pero alam niyo ho, kung inyo pong matatandaan, kasi eto, niresearch ho natin. Kasi parang lumilitaw ho ngayon ay sinisiraan at pinupulaan ni Yusek Claire Castro ito hong resulta ng survey ng Palisesa dahil sa Lagapak. Ito hong si Pangulong Marcos Jr., kasi biruin nyo naman talagang grabe hong pagkakasadsad. Tingnan nyo ho, 25% na lang ho ang kanyang survey. Yung samantalang 54% yung walang tiwala sa Pangulo. Ano ibig sabihin ho niya, no? 25% tapos 54% ang walang tiwala. So mas marami ho na mayoriya ng mga Pilipino ang walang tiwala dito kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, eto ho, 61% ang may tiwala kay BP Sara Duterte. At napakaliit lang ho yung walang tiwala. Kung tutuusin, mga kababayan, ito hong si Pangulong o si BP Sara Duterte, dapat siya ho ang siya ho ang may mababa na survey yung sa kanyang rating. Bakit to? Kasi ang sabi po ay Vice President, wala raw ho ginagawa. Di ba? Yan po yung kanilang aligasyon at ang sabi nga ho spare tire lang ho reserba, parang reserbang gulong lang ng Pangulo. Pero dito ho lumilitaw mukhang maganda ho ang performance ni BP Sara Duterte at sa kabila ho niya na talagang, di ba, ginipit ho yung budget ho ng OBP. Binawasan ng napakalaki, di po ba? At tinanggalan sila ng kung ano ng pondo na kung saan ay ginagawa nilang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. So, pero dito ho, yung trust rating niya 61%. Tapos yung distrust, yung walang tiwala, 16%, ang layo ho. Tapos yung kanyang approval rating 59% kay BP Sara at disapproval ay 16%. Grabe ho mga kababayan, di ba? Ang bagsak ho ni BBM kumpara dito kay BP Sara Duterte na pinagtutulungan. So balikan ho natin yung binabanggit ho ni Atty. Claire Castro na hindi raw po sumasalamin yung 2,400 respondents. Hindi ko alam kung saan ba ito nakapag-aral at meron po scientific method ho dyan, Yusek Claire Castro. Lahat ho. At hindi lang po sa politika ginagamit yung mga survey, maging sa mga produkto. Halimbawa, isang kumpanya naglabas ng isang produkto, isinosurvey no huli kung magugustuhan ito ng ng kanilang mga consumers, ng mga mamimili. Ganun po ito. Pero ito nag-research din ho tayo. Kasi baka nasasabi lang ho ito ni Yusek Claire Castro dahil sa bagsak ho Lagapak. Yun ang mahirap dahil sa como hindi ka nakikinabang, pipintasan mo na. Dahil sa hindi maganda ang inyong rating, trust rating o approval rating, pipintasan at sisiraan mo na. Parang ganun ho, lumilitaw Kasi eto ho base ho sa ating pagkasaliksik, yung Marcos administration, ito ho, 2022 yan, ayan gobyerno nagsulat yan, PNA, Philippine News Agency. Ito ho ay si Marcos yung Marcos administration nakakuha ng mataas na approval rating.
sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan. No? Na nagsisimula ho yan. At siyempre, hindi pa ho sila nagkakasira, no? Ni VP Sara Duterte. So yun ho, ha. Tapos, ang ganda po ng reaksyon ho dito mismo ni Pangulong Marcos Jr. Dahil sa, mataas ho approval rating Ibig sabihin, kontento ang mga mamayan noong unang 100 taon. I'm sure, 100 araw, 100 days sa panunungkulan ni Marcos Jr. At ang sabi niya ho, mga kababayan, sa isang press con, naniniwala si Pangulong Marcos na siya raw po ay naging matagumpay para i-assemble yung functional government composed of best and the brightest cabinet members. Aba, yun daw ho. Maganda raw ho at napakagagaling ho ng mga cabinet members na kanyang naitalaga. Kung keta naging maayos, maganda ho yung kanyang unang 100 araw sa panunungkulan. Pero ganda ho ng kanyang ng reaksyon ho ng Malacanang mismo ng Pangulo. At yun ho pero nung pumangit na ho, yung bagsak ho, lagapak, sadsad, yung kanyang approval at trust rating, eto na ho, sinisiraan na. Parang pangit ho, di po ba? Ewan ko lang ho kung bakit ho nasasabi ho ito ni Yusek Claire Castro yung mga ganitong pahayag. Ang liwa-liwanag ho naman, di ba, na kung saan talagang kung ano ho ang proseso, yan po sistema talagang dapat nyo tanggapin. Ano hong dapat na yung na gawin ng gobyerno ho rito, siyempre, saan sila nagkamali? Dapat reviewin, di ba? Tingnan. Sige. Halimbawa, kung siguro, kung may matino ho na mga na magsasalita dito po kay Pangulong Marcos Jr. Halimbawa, ang dali lang naman ho Halimbawa, bumagsak po ang rating ng Pangulo. Kasi ang binabanggit ho, lagi sinisisi fake news. Alam niyo kung sisisihin lagi ni Yusek Claire Castro dahil sa parang mas nangingibabaw daw yung fake news dito po sa ating bansa, kaya maaaring marami po ang napapaniwala na hindi maganda yung performance ng Pangulo. Kung ganyan ho na laging fake news na sinasabi ho ni Yusek Claire Castro, ibig sabihin niyan, palpak ho ang PCO. Kasi ang PCO, Presidential Communications Office, sila po ang dapat na nagbibigay po ng tamang impormasyon sa taong bayan, kung ano bang ginagawa ng gobyerno. So ibig sabihin, hindi kayo epektibo. Kayo ang ang may kinalaman sa komunikasyon ng gobyerno at para sa taong bayan. So ang ibig sabihin niyan, kung totoo na mayagpag ang fake news, ay ano mangyayari? So nangangamote kayo. Sablay ang ginagawa ho ng PCO. Huwag nyo isisi, puro kay sisi. Dapat magtrabaho kayo. Alam niyo ho, mga kababayan, pag mga ganyan na puro ka paninisi ang gagawin mo, wala. Wala mangyayari. Ang dapat nyo hong gawin ay i-correct yung mga pwedeng mali sa makinagkulang. So, babalikan nyo. Nako, ang baba ng trust rating at approval rating ng Pangulo. Saan ba tayo nagkamali? Reviewin nyo ho, yung pagpaparesto nyo kay dating Pangulong Duterte. Reviewin nyo. Ako sa aking pananaw, napakalaki ho ng impact ho niyan at epekto. Bakit ho? Dahil sa yung binambanggit ho, kasi ito, lumabas naman ho ito sa pagdinig sa Senate Foreign Relations Committee, hindi po talaga nabigyan ng sapat at yung tamang proseso, yung tinatawag na due process. Wala namang problema mismong si dating Pangulong Duterte sabi niya, di ipakulong nyo ako. I-demanda, ipakulong, pero dapat dumaan sa tamang proseso. Yun po, kaso hindi po dumaan So dito ho, ang sinasabi ho ni Claire Castro, Yusek, hindi raw po naman sila nababahala. So yun lang ho dapat. At dahil sa pagbagsak ng trust approval ratings sa latest ulat ng bayan survey ng Pulse Asia. So sabi po ni Yusek Castro na pala sa press officer. Yan po mga kabayan.
So, baliwala raw ho sa Pangulo yung survey na yan. Sabi niya, baliwala. Pero sa aking panahon, dapat hindi po binabaliwala yung ganitong mga resulta ng survey. Bakit ho? Kasi dito ho natin na ito ho yung pwedeng gawing gabay. Mismo ni Pangulong Marcos, aba, mababa ang aking survey. Bakit ganito? So, re-reviewin mo lang. Saan ako nagkulang? Ay, kay Duterte. Kasi ang naging perception ng lahat, hindi nabigyan ng due process. So, paano ka? Paano mo ayusin yung ganong gusot? Yung sa corruption, yung mataas na bilihin, ang hirap ng buhay ng mga mamayan. So, re-reviewin mo lang naman Ganun lang ho. Huwag yung sasabihin na, hindi, wala, pipitasan yung survey na ganyan. Hindi po, mayroon pong sistema ho yan. May tamang sistema na sinusunod. Sana ho, kung mali ho yan na sinasabing 2,400 respondents hindi sumasalamin sa 100 milyong populasyon ng mga Pilipino, sana ho yung mga politiko ho ngayon hindi maniniwala dito ho sa mga survey na yan. Kasi yan po ginagawa nilang batayan na kung sino yung mga posibleng mananalo at sa mga nakarampong eleksyon na patunayan na ho na ang mga survey na yan tumatama naman ho, no? Kung sino ang mga nangunguna sa survey, alam mo, kandidato o senador, sila rin naman ang nanalo, di po ba? Okay, so yun lang po, mga kababayan. At sana, bago ho magbibitaw ho ng mga pananalita ang Malacanang, mag-iisip muna. Hindi yung sige ng sige, larga ng larga, dahil sa bagsak pero siguro kung ang survey ay sabihin natin, maganda ang resulta ng survey, at pabor kay Pangulong Marcos Jr., baka iba ho ang tema ni Yusek Claire Castro. Baka sagara sa papuri. Pupurihin ng gusto ito ang Palace Asia. Pero dahil sa masama ang survey, yun po, tila sinisiraan niya na. Okay, so sa mga hindi po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. I-like at i-share yung ating pong YouTube channel. Maraming salamat po. Muli, ito po si Kylie. Magandang araw po sa ating lahat.